Sige po, tayo po magsimula na po ng ating pang-umagang pananambahan. Isa pong muling mapagpalat na biyayang umaga po ng araw na linggo sa ating lahat mga kapatid. Muli po natin purihin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo sapagkat muli po tayong tinipon bilang isang tamang iglesia o simbahan upang muli po natin siyang purihin at pasalamatan at upang muli po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya po sa ating panimula ngayong umaga, tayo po tumayo at tayo po manalangin. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan at banal sa lahat, aming kataas-taasang Ama na siya nagkapahayag ng mga wakas sa pangyayari mula sa pasimula ng iyong paglalang. Kumbaga sa simula pa, Panginoon, ay naipahayag niyo po, Panginoon, kung ano po ang nangyari sa nakaraan, nangyayari sa kasalukot, mangyayari sa hinaharap. Ano man pong aming nakikita na nilikha niyo po dito sa lupa, patuloy lamang po itong ipinapahayag, Panginoon, na buo niyo pong kalawalhatian. At hindi lamang po dito po sa lupa na aming kinalalagyan, Panginoon, kundi maging doon po, Panginoon, sa buong sangkatauhan na naroon po ang iyong nakulukan at naroon po ang iyong trono, Panginoon, maging sa buong kalawakan ng langit, Panginoon, at maging sa buong kalawakan ng dagat at sa kailaliman po nito, maging sa mga isda at sa iba pang mga hayop na tumitira po dito, Panginoon, maging sa mga ibon sa himpapawid at mga hayop sa parang, at lalong-lalo na po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat pinunod po ninyo na kami po ay maligtas mula po sa aming mga pagsalangsang at mga kasalanan sa pamamagitan po ng biyaya, Panginoon. At ang pinagkulob niyo pong pananampalataya na nakapagliligtas sa aming buhay. Ama, maraming salamat po sa magdabag na lumipas, na inyong habag at awa, ng inyong pag-iingat, Panginoon, na ang pinagkulob niyo po sa amin, sapagkat muli niyo kami ibinangon upang idako sa lugar na ito na aming pinagtitipunan, upang kami magtipon, magsama-sama, upang muli po namin kayong purihin at pasalamatan, at upang muli po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, dalangin din namin ang iba namin mga kapatid na naglalakbay papunta po dito, Panginoon, ingatan niyo po sila, na sana po sila makarating na mapayapa at ligtas dito po sa aming bahay na pinagtitipunan. At ang panalangin din namin ng iba pa namin mga kapatid sa iba mga churches na nasa katotohanan, dalangin namin ang pagtitipon po nila, bigyan niyo po sila ng matiwasal at mapayapang pagtitipon sa pagsambo po nila, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Ama, muli kami ay lumalapit, kami ay nagmamakaawa, humihingi po ng awa at kapatawaran sa lahat ng aming mga paglabag, mga kasalanan ng Panginoon, naway ipakilala niyo po sa amin. Kung kami po man ay may mga kasalanan ng aming nagawa na hindi namin alam, ipakilala niyo po ito sa aming Panginoon at naway kami po inyong disiplinahin, Panginoon. Ama, ipagkaloob niyo rin po sa aming Panginoon ng kakayanan na aming maunawaan, magkaroon po kami ng hindi lang po ng self-confession, kundi self-examination, Panginoon, sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, ay ipakilala niyo po sa amin hindi lang ang aming mga kasalanan, kundi gayon din naman po ang aming mga kasamaan at aming mga pagsalangsang, Panginoon. At nawa nga, Panginoon, ipakilala niyo po sa amin ang inyong pagpapatawad at naway tanggapin namin ito mula sa kabutihan ng inyong puso, Panginoon. At Ama, mamaya sa gabi na aming muling pagsamba sa inyo, kalugdan po ninyo na maging karapat dapat po kami sa paglahok po namin sa inyo pong Lord's Supper o banal na hapunan. Naway tanggapin po namin ang mga elemento na, ang tinapay na walang labadura at ang alak na sa naglalaraban po ng aming kaligtasan, Panginoon Diyos. Naway tanggapin namin ito mula po sa inyo ng isang pagkapala at hindi po isang sumpa. Ganon din naman po ang iba pa namin mga kapatid na sa ibang mga iglesia o simbahan na magdaraos din po at magkakandakti po ng kanilang Lord's Supper. Naway tanggapin din po nila mga elements na ito sa kanilang buhay, sa kanilang sarili, na hindi po isang sumpa kundi isang pagpapala, Panginoon. Muli, ang mga nalabi pong oras ay aming dinudulog sa inyo. Nabibigyan niyo rin po ng karunungan si Brother Kimbo, si Deacon Kimbo, na siyang maghahatid po ng salita sa amin. Nabibigyan niyo po sila ng karunungan espiritual at kami ng tengang pandinig na espiritual upang maunawaan namin at maintindihan namin ang iyong salita. Muli lahat po ng kaluhatian, karangalan, kapangyarihan, pagtatagumpay at paghahari magpakailan pa man ay tanging sa inyo, aming banal na Diyos, sa pangalan po muli po ng aming pundakilang Panginoon at ang aming makapangyarihan tagapagligtas, ang aming Panginoon sa Kristo, sa patuloy po pakikisama ng makapangyarihan banal na Espiritu, at po aming samuhin ng panalangin. Amen. Makakapuno po tayo. ating pong muli buksan ang ating mga hindal box sa page 336. Page 336, What a Wonderful Salvation.
Kung inyo po nasumpangan na, page 336, what a wonderful salvation. I was chosen to salvation by the Father up above. What a wonderful salvation. Sing. I was chosen to salvation by the Father up above. In before the world's foundation, I was chosen in His love. What a wonderful salvation. I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was given to the Savior by the Father's grace and love. Christ came down to seal my pardon, paid my sin debt with His blood. What a wonderful salvation. I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was given to the Spirit, giver of eternal life. You called me to repentance and to faith in Jesus Christ. What a wonderful salvation. I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. All the praise for my salvation goes to God eternally. I will give Him all the glory, none of it belongs to me. What a wonderful salvation. I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. Amen. Sundan po natin sa page 263, page 263, My Savior's Love. Page 263, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. My Savior's Love, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, He prayed not my will but thine. He had no tears for His own griefs, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld Him and came from the world of life to comfort Him in the sorrows He bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful,
my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory, His face as at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Ay. Mga biyayang umaga po mga kapatid. Saan po natin mga Bible sa Ecclesiastes chapter 2. Ecclesiastes chapter 2 po. Babasahin ko po sa King James Version. Pakisundan na lamang po. I said in mine heart, go to now, I will prove thee with mirth. Therefore enjoy pleasure, and behold, this also is vanity. I said of laughter, it is mad, and of mirth, what doeth it? I sought in mine heart to give myself unto wine, yet acquainting mine heart with wisdom, and to lay hold on folly, till I might see what was that good for the sons of men, which they should do under the heaven all the days of their life. I made me great works, I builded me houses, I planted me vineyards. I made the gardens and orchards, and I planted trees in them of all kind of fruits. I made me pools of water, no water therewith the wood that bringeth forth trees. I got me servants and maidens, and servants born in my house. Also I had great possessions of great and small cattle, above all that were in Jerusalem before me. I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasures of kings and of the provinces. I got me men singers and women singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments, and that of all sorts. So I was great, and I increased more than all that were before me. In Jerusalem also my wisdom remained with me, and whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in all my labor. And this was my portion of all my labor. Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. And I turned myself to behold wisdom, and madness and folly, for what can the man do cometh after the king? Even that which hath been already done. Then I saw that the wisdom excelled folly, as far as light excelled darkness. The wise man's eyes are in his head, but the fool walketh in darkness. And I myself perceive it, also that no one event happeneth to them all. Then said I in my heart, as it happeneth to the fool, so it happeneth to even me. And why was I then more wise? Then I said in my heart that this also
is vanity. For there is no remembrance of the wise, more than of the fool forever. Seeing that which now is in the days to come shall all be forgotten. And now dieth the wise man, as the fool. Therefore I hated life, because the work that is wrought under the sun is grievous unto me. For all is vanity and vexation of spirit. Yea, I hated all my labor, which I had taken under the sun, because I should leave it unto the man that shall be after me. And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? Yet shall he have rule over all my labor, wherein I have labored, and wherein I have shewed myself wise under the sun. This is also vanity. Therefore I went about to cause my heart to despair of all my labor which I took under the sun. For there is a man whose labor is in wisdom, and in knowledge, and in equity. Yet to a man that hath not labored therein shall he leave it for his portion. There is also vanity and a great evil. For what hath man of all his labor, and of the vexation of his heart, wherein he hath labored under the sun? For all his days are sorrows, and his travail grief, yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity. There is nothing better for a man than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labor. This also I saw, that it was from the hand of God. For who can eat, or who else can hasten hereunto more than I? And last verse, for God giveth to a man that is good in his sight wisdom, and knowledge, and joy, but to the sinner he giveth travail, to gather up, to heap up, that he may give him that is good before God. There is also vanity and vexation of spirit. Amen. Dako po tayo sa panalangin at paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ng mga karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpadakila at pagpalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami nagkapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong mawalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo, at binabalik lamang namin sa iyo ang binigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhang at maglalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino, at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, lahat ng kasaganang ito, ninandog namin na nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan at katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihahandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoong Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, at pagnanasa nawang ito ay mapanatili ninyo sa puso naming lahat, at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29, 10 hanggang 18. Makakaupo na po tayo mga kapatid.
Sa ating pa ng huling awitin, page number 2, crown him with many crowns. Kung hirap pong nakita, crown him with many crowns, crown him with many crowns, the love upon his throne. Crown him with many crowns, sing. Crown him with many crowns, the love upon his throne. Hark how the heavenly anthem drones, all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of love, behold his hands and side, rich woods yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends his wandering eye at mysteries so bright. Crown him the Lord of light, whom triumph o'er the grave, who rose victorious to the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose up high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Last stanza. Crown him the Lord of heaven, what with the Father known, what with the Spirit through him given from yonder glorious throne. To thee be endless praise, for thou for us hast died. Be thou, O Lord, through endless days adored and magnified. Amen. Ngayon pong umaga sa pag-aaral po ay pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon Diyos. Ating pong tawagan ng ating unang mga ngaral, Deacon Kimbo. Mabiyayang umaga po sa inyo mga kapatid. Tayo po tumayong lahat at atin pong buksan ang ating mga Bible sa John chapter 6 verse 37. John chapter 6 verse 37. Babasahin ko lang po at sundan nyo na lang po ako ng tahimik. John chapter 6 verse 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, dakila sa lahat, Panginoon, kami po ay muling lumalapit po sa trono ng inyong biyaya upang humingi ng patnubay, Panginoon, ng banal na Espiritu. Panginoon Diyos, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming sala at karumihan. Dalangin po namin, O Diyos, na sa pagkakataong ito, kami po ay maging karapat-dapat na muli na tumunghay po ng inyong salita, magpag-aralan po sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na pagkalooban nawa kami ng banal na Espiritu, ng makalangit ng kaisipan, maunawaan namin, O Diyos,
ang inyong mensahe sa amin sa araw na ito, Panginoon. Aming idinadalangin, O Diyos, ang inyong mensahe na maitig aming maunawaan, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyong mensahero, ganun din po ang mga tagapakinig, Panginoon Diyos. Lahat po ng luwalhati at papuri aming pinanalay sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mangako na po kayo. Itong ating po pag-aaralan, mga kapatid, isa po sa pilar ng Doctrine of Sovereign Grace. Letter I po ito sa acronym na TULIP. Ano po? Ito po ang efficacious call of the Holy Spirit or irresistible grace. Ito po ay tinatawag din nilang Calvinism. Historically, opo, ito po ay tinatawag Calvinism dahil malaki po ang naging impluensya ni John Calvin sa Reformed theology. Pero marami pong naniniwala na mas angkop ang katawagan na Doctrine of Grace. So, hindi po si John Calvin ang pinagmulan ng Doctrine of Grace. Ano po? Isa lamang po siyang tagapagtanggol at tagapagpaliwanag ng katuruan. Hindi po si Calvin ang unang nagturo ng election at ng sovereign grace. So bago po si Calvin ay nandiyan na po si Augustine of Hippo. Siya po ay ang madalas na nakakabangga ni Pelagius tungkol po sa biyaya ng Diyos. At siyempre ang Panginoon at ang mga apostol po, sila po ang unang nagturo ng Doctrine of Grace na atin pong madalas na pinag-aaralan. So sino po ba itong si Augustine at si Pelagius? Si Augustine of Hippo, siya po ay isang obispo sa lungsod ng Hippo Reggio sa Hilagang Africa. At si Pelagius naman ay isang monghe mula sa Britain, sa Britanya na namuhay noong late 300 to 400 AD. Ano po? So hindi po si Calvin ang pinagmulan o gumawa ng acronym na TULIP. Sa Synod of Dort, dito po nabuo yung TULIP. Dahil sinagot po nila isa-isa itong mga ginagawang pagtutol ng isang grupo ng ang pangalan ay Jacobus Arminius noong year 1600. Hindi po sila sumasang-ayon sa ilang katuruan patungkol po sa election at sa biyaya ng Diyos pagdating po sa salvation. At pagkamatay po nitong si Jacobus Arminius, ito pong kanyang mga tagasunod ay gumawa ng dokumento na tinatawag na The Five Articles of Remonstrance noong year 1610. Dito po ay tinutulan nila ang ilang aral patungkol sa sovereign grace. At bilang tugon naman ay nagpatawag din po itong Synod of Dort ng malaking pagtitipon. Ito pong sa mga Reformed churches. Sa Synod of Dort, ang ibig ko sabihin itong Synod of Dort, ito po ay isang mahalagang pagpupulong ng mga leader at theologians ng simbahan noong 1618 up to 619 sa lungsod po ng Dordrecht sa bansang Netherlands. Tinipon po ito upang sagutin at husgahan ang mga katuruan ng mga tagasunod ni Jacobus Arminius na tinatawag po ng mga Remonstrant o Arminians. Dito po nanggaling yung madalas nating pinag-aaralan na Arminian. Kinuha po ito sa pangalan ni Jacobus Arminius. Ito po ay mga taliwas ang kanilang pananaw patungkol po sa doktrina ng biyaya na matagal namang pinaniniwalaan ng mga Reformed churches. Dito po nagsimula yung acronym na TULIP. Yung TUILIP.
total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, at yung perseverance of the saint. Yan po yan unang ginawa. So, bakit po ba ito ginawa? Ginawa po ito para madaling matandaan yung 5 doctrines of grace o yung 5 doktrina ng biyaya. Hindi po si John Calvin ang gumawa niyan dahil matagal na pong patay si John Calvin. Namatay po si John Calvin is 1564. Samantalang ang Synod of Dort ay naganap noong 1618 up to 619 at sa taong yun po nabuo yung TULIP o yung TULIP. Ang Synod of Dort ay hindi po nag-imbento ng bagong doktrina ni Calvin. Kundi ito po ay pinagtatanggol lamang ang mga aral na pinaniniwalaan nilang malinaw na itinuturo po ng kasulatan at ng Panginoong Kristo at ng mga apostol. So sa atin po mga kapatid, mas maganda o mas tamang gamitin po natin yung doctrine of grace at hindi po yung Calvinism. Dahil maliwanag naman po na sa doctrine of grace, ang sovereign God na siyang napapapurihan o naitataas, samantala sa doctrine of Calvinism ay pangalan ni Calvin. Ano po? Yun po ang nakikita natin dyan sa mga hindi nakakaalam ng patungkol po sa mga doktrina. So, kaya ito pong ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, itong irresistible grace, itinuturo po nito na ang isang tao ay hindi kailanman makakalapit kay Kristo sa sarili niyang kakayahan. Dahil sa kanyang kalagayan pong espiritual. So sa unang point na atin pong titingnan, the sinner cannot come. O ang isang tao po ay hindi po niyang kakayaning lumapit kay Kristo sa kanyang sariling lakas at kakayahan. Ano po? So, bakit po ba tuwing ipangangaral ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, maraming hindi naniniwala? At meron din namang naniniwala at sumasampalataya. Yan po ba ay dahilan na yung mga naniwala ay mas may alam, mas matalino o meron po silang kakaibang kakayahan upang maunawaan ng Ebanghelyo? O baka naman kaya ang dahilan ay may ibang ginawa ang Diyos sa buhay noong inililigtas niya. Ang sabi po sa John chapter 6 verse 44, "No man can come to me except the Father which hath sent me draw him." Wala pong taong makalalapit sa akin maliban lamang kung ilapit siya ng amang nagsugo sa akin. Malinaw po ang sagot ng Biblia mga kapatid na ang Diyos ay gumagawa ng natatanging gawain sa puso ng mga iniligtas niya. At sinasabi po ng Biblia na tayo po ay iniligtas ng Diyos ayon sa kanyang awa at biyaya. Sa madaling salita, ito pong mga naniwala sa Ebanghelyo at naligtas ay naniwala sapagkat sila muna ay binago ng banal na Espiritu. So kinikilala po ang doctrine of irresistible grace, itong katuroan na ito na inilalarawan po ng Biblia ang kalikasan ng tao bilang patay sa kasalanan. Halos katulad din po ng total depravity. Hindi po kasi pwedeng tumayo ang itong isang pilar na hindi po kasama yung ibang katuruan. Sabi po na Ephesians 2:1 na ang tao po ay patay sa kasalanan dahil sa kanyang pagsalangsang at kailanman ay hindi siya makakalapit kay Kristo. So, dahil po ang tao ay patay, spiritually dead, kinakailangan po siyang buhay. Ano po? At magandang gawing halimbawa dito o kahadintulad ay si Lazarus. I-compare po natin yung pagbuhay kay Lazarus sa isang taong spiritually dead. So buksan po natin mga Biblia sa John chapter 11.
Babasahin ko sa verse 1. Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Dito po pinakilala po si Lazarus. Ano po? Ito po ay kaibigan matalik natin Panginoon Kristo. Sapagkat po ito siya po ay may malubhang karamdaman. And in verse 3, therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Ito napadala po ng mensahero o tagapagbalita itong dalawang kapatid ni Lazaro, si Mary at si Martha. Napadala ng mensahero sa Panginoong Kristo upang ipaalam na ang kanyang minamahal na kaibigan ay may malubhang karamdaman. And in verse 4, when Jesus heard that, at nang marinig ng Panginoong Kristo yung balita, nung nagdala ng balita, ang sabi ng Panginoon, this sickness is not unto death. Ang karamdamang ito ay hindi sa ikamamatay, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Inaasahan po ng mga kapatid ni Lazaro na pupuntahan po siya ng ating Panginoon Kristo, dahil alam po ng mga kapatid na may kapangyarihan o may kakayahan po ang Panginoon na manggamot po ng may mga karamdaman. Balitang-balita po yan noong panahong yun. Totoo niya, mayroon pang mga binuhay, may mga naunang binuhay ang Panginoon bago si Lazarus. So umaasa po sila na pupunta po ang Panginoon Kristo. Pero hindi po siya pumunta. Meron pong plano ang Panginoon. Kaya hindi po siya pumunta. In verse 14 ng John chapter 11, then said Jesus unto them plainly, sabi po niya sa kanyang mga alagad, Lazarus is dead. Patay na si Lazarus. And verse 15, I am glad for your sakes that I was not there. Ang sabi ng Panginoon na siya ay natutuwa dahil wala po siya doon. To the intent ye may believe, sapagkat yun po talaga ang plano ng Panginoon, na hintayin yung ika-4 na araw ng kamatayan o ng pagkalibing ni Lazarus. Sapagkat kung nandoon po siya, baka hindi niya po matiis. Kung siya pumunta agad, buhayin niya agad si Lazarus. Ano po, siyempre mahal na mahal po niya. At saka makita niya yung mga kapatid ni Lazarus na umiiyak, humingi ng tulong sa kanya. Kaya hindi po siya pumunta doon. At kaya sabi niya, mas mabuting siya ay wala doon. At kapag ginawa niya yung kanyang plano, mas lalong mananampalataya ang kanyang mga alagad sa kanya. Yan nga po bakit nga po ba sa ika-4 na araw, ika-4 na araw siya pumunta sa ating Panginoon Kristo. Yan po ay upang mapatunayan sa mga taga roon, sa mga Hudyong nandoon, sa mga taong nandoon na talagang si Lazarus ay patay na. Kasi meron pong lumang tradisyon ang mga Hudyo na sa unang araw hanggang ika-3 araw, yung pong kaluluwa ng namatay nandun lang po sa tabi ng katawan ng bangkay, at umaasa siya na siya ay makababalik sa kanyang katawan. Yun po ang isa sa mga lumang tradisyon ng mga Hudyo. Kaya kung sakaling buhayin ng Panginoon, kamamatay lang ni Lazaro, baka sabihin noong mga nandoon parang gumaling lang, parang gumaling lang sa kanyang sakit. Katulad po ng nangyari sa anak ni Jairus, isang batang babae, 12 anyos na batang babae na binuhay din ng Panginoong Kristo. Sapagkat namatay po siya, kamamatay lang niya yung batang babae, at nagmakaawa si Jairus, ginuntahan nila at binuhay. Yun po'y kamamatay din lang. Wala pang isang araw. At tapos yun pong anak ng babaeng balo ng Nain. Yun po'y makikita po natin yan sa Luke chapter 7
verse 11 to 17, yung pong binata, ano po, na ito po ay nakaprosesyon na at dadalhin na po sa libingan upang ilibing. At ito po ay nakasalubong ng Panginoon Kristo at sa awa niya po doon sa nanay noong binata ay binuhay niya po yung binata. Ililibing na yun. Dito namang tungkol kay Jairus, ito po ay nasa Matthew chapter 9 verse 18 to 26. Ano pong pagkakaiba ng kamatayan ni Lazaro na 4 na araw na nasa libingan? Ikumpara natin dito sa mga kamamatay lang na binuhay ng Panginoong Kristo. Sa ano po kasi sa Middle East, ang paraan po ng pagbuburol kapag namatay ang isang tao ay agad na nililinisan at binabalot po ng puting damit. At bago lumubog ang araw, ito po ay kinakailangan mailibing. Yun po ang paraan ng paglilibing sa Middle East noong panahon ng Panginoon Kristo. Ewan ko lang sa panahon ngayon, siguro ay meron pa ding gumagawa ng gano'n. Bagamat nababalitaan ko po na ang kanilang paraan ng pagluluksa o pagburol ay parang katulad na din po dito sa atin. Dito po kasi sa atin kapag namatayan, kinakailangan imbalsa mo, tapos bibigyan po ito ng formalin para tumagal. Halimbawa may mga hinihintay pang kamag-anak ay makarating upang makita nila ang huling hantungan ng kanilang minamahal na kamag-anak. So doon po sa Middle East, palibhasa mainit doon, kapag ka namatay, linis at ililibing na po agad. Nung ako'y nandoon, madalas ako nakakakita ng mga inililibing kamamatay lang, kinahapunan, bago lumubog ang araw, ililibing na. Dadalhin na agad sa libingan, dilinisan na at babalutan ng telang puti. Ganun din po ang nangyari dito kay Lazaro. Nung siya ay namatay, pinasok na po siya sa libingan. Makikita po natin na naagnas na ang bangkay ni Lazaro sa ika-4 na araw. So pinuntahan po ni Lazaro sa ika-4 na araw. Tingnan niyo po sa verse 32 ng John chapter 11. Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Parang sa tono ng pananalita po ni Martha o ni Mary, para po siya ay na may tampo o may sama ng loob pa dito po sa nakikita ko lang. Dahil kung nasabi niya rito, kung ikaw lamang po ay dumating, sana hindi namatay ang aking kapatid. Sa verse 33, when Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in spirit and was troubled. Nung nakita po ng Panginoong Kristo na umiiyak itong mga kapatid ni Lazaro at mga nandoon, umiiyak sila, ay nabagbag ang damdamin ng Panginoong Kristo. And sa verse 34, ang sabi po ng Panginoong Kristo, where have you laid him? They said unto him, Lord, come and see. At nung makita po ng Panginoon itong pinaglagakan ng bangkay ni Lazaro, nung nakita niya ay siya po ay umiyak. Sa verse 35, and Jesus wept. Ang sabi po ng mga Hudyo, ng mga nandoon, mga nag-uusyoso ng mga nandoon, ang sabi nila, behold how he loved him. Nakita nila kung gaano kamahal ng Panginoong Kristo si Lazaro dahil umiyak po ang Panginoon. Pero yung ibang mga Hudyo na nandoon ay parang nagtataka o parang meron silang ibang sinasabi. Ang sabi po rito, check ko po lang sa Tagalog. In verse 37, datapwat ang ilan sa kanila
ito pong mga Hudyo na nandoon, nagsipagsabi, hindi baga magagawaan ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag na ang taong ito naman ay huwag mamatay? Kasi nagtataka po sila, kaibigan nila ng Panginoon Jesucristo si Lazaro. At alam nila na ang Panginoon na may kapangyarihang manggamot. Samantalang hindi pinigilan ng Panginoong Jesucristo na mamatay si Lazaro. Yun po ang sinasabi nitong mga Hudyo na nandoon. Siguro sabi nila, magaling itong manggamot, balita ito sa paggagamot. Bakit hindi niya nahadlangan ang kamatayan ni Lazaro? Siguro ay hanggang doon lang ang kanyang kapangyarihan. So parang minemenos po nila ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Sa verse 39, sinabi ng Panginoong Jesus, alisin ninyo ang bato. At si Marta na kapatid niya ang namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na po siyang namamatay. At sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, di ba nga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Minsan po sa atin ganyan din po ang nangyayari minsan kapag mayroon po tayong mga panalangin na matagal na nating idinudulog sa Panginoon at hindi po agad sinasagot. Para po tayong si Maria, si Marta na nawawala ng pananampalataya sa Panginoon. Madalas sa ating mga panalangin, hinihiling po natin halimbawa sa may mga kahirapan na matapos ng paghihirap, sa may mga karamdaman na pagaligin ang kanilang sakit samantalang matagal nila itong hinihiling. Subalit wala pong nare-receive na tugon ng Panginoon. Ito po ang sabi sa atin ng Panginoon Jesucristo, di ba ka sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, na kung ikaw ay maniniwala na ang iyong hinihiling ay kaya kong ibigay. Kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nangyari po kasi dito kay Lazaro na nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo sapagkat tanging ang kapangyarihan lamang po ng Diyos ang may kakayahan na bumuhay ng isang patay na may 4 na araw ng nakalibing. Naagnas na po ang bangkay, ang nito ang katawan Hindi katulad doong kamamatay lang. At kapag binuhay, sabihin bumalik lang bumalik lang yung kaluluwa niya parang kung saan ay nagising sa pagkakakoma. Samantalang sa nangyari kay Lazaro, nakita ang kaluwalhatian o ang kapangyarihan ng Panginoon dito sapagkat napatunayan nila na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Kaya marami po ang naniwala sa Kanya. Mga nakakita sa kanyang ginawa. In verse 41, kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa matang kanyang mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. So alam ng Panginoon Jesucristo na naandun na, dininig na siya, sasabihin niya na lang yung kailangang mangyari. And verse 42, at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig, ngunit iti sinabi ko dahil sa karamihan nitong nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. So ito po ang dahilan kung bakit hinintay ng Panginoong Jesucristo yung ika-4 na araw. Ano po? Dahil dito sa mga karamihan na nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Dahil sa kanyang gagawing pagbuhay kay Lazaro. In verse 43, at nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas, Lazaro, lumabas ka. At siya na patay ay lumabas, na natatalian ng mga kamay at mga paa ng kayong panlibing. At ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo,
At sinabi sa kanila ni Jesus, siya ay inyong kalagan at bayaan niyo siya yumaon. Kung inyo pong pag-aaral, ano po, ito pong si Lazaro, ito po'y balot na balot, ano po, nakatali ito, halos nakatali. Nung sumigaw ang Panginoong Jesucristo, nung tinawagan siya, doon naganap yung parang, kung natatandaan nyo yung Genesis chapter 1 verse 3, na sinabi ng Diyos na, let there be light, and there was light. Yung pong utos, yung komando, yung kapangyarihan ng Panginoon, ay nangyari po kay Lazaro. So, isang patay ay biglang nabuhay na kahit naagnas na yung kanyang katawan. Nakabalot po ito, paano po ito nakalabas? Nakatali eh. Nakatali yung mga paa niya, parang mami. Paano ito nakalabas? Imposible naman may bumuhat sa kanya. Imposible naman makalakad dahil nakatali eh. So, ang tingin ko po rito, baka ito ay tumalon para makalabas. Sige lang ang paraan o kaya gumapang. Dahil hindi niya may kikilos yung kanyang mga pa eh. Dahil nakatali eh. Yun, parang mami. Ganun po ang ang nangyari dito kay Lazaro. At nung marinig niya yung tawag, siyempre una po rito ang ginuhay muna, tapos nagkaroon ng pandinig. At narinig niya ang utos ng Panginoon, kaya siya po ay lumabas. So, sa atin po mga kapatid, may narinig po ba tayong ganyang tinig sa atin, ano po? Na nabuutos sa atin na tayo lumabas. So, ang libingan po ni Lazaro, ito po ay nagsisimbolo ng ating lumang kalikasan. Ang mabahong amoy ng libingan, yung loob ng libingan, ito po yung ating mga kasalanan na hindi maiwan-iwanan. Ang sabi po na Romans chapter 6 verse 4, inilibing tayo kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Nangyari ito upang gaya ng pagkabuhay ni Kristo mula sa patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay lalakad din tayo sa panibagong buhay. So paglabas po ni Lazaro, ito po ba ay sa sarili niyang desisyon para siya ay makalabas? So kung wala pong makapangyarihang bumuhay sa kanya, imposible po na siya ay makalabas. Ano po? Ganyan din po ang isang tao na patay spiritual, spiritually dead. Kinakailangan may bumuhay sa kanya. At dahil po kinakailangan niyang mabuhay ng isang makasalanan in spiritual, sa espiritu, ang Diyos ang nagbubukas ng puso ng makasalanan. Ito po yung ating pangalawang punto. Ano po? God opens the heart. Tingnan po natin sa Acts chapter 16 verse 14. Ito po ay napaka-famous na verse. Parati pong ginagawang example. Dito makita po natin kung paano ang isang babae na nagngangalang Lydia ay binuksan po ng Panginoon ang puso upang maunawaan niya ang ipinangangaral po ni Paul. Sa Acts chapter 16 verse 14. Bago yan, tingnan po muna natin itong verse 13 ng Acts 16. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami. Sino po yung kami? Si Paul, si Silas, si Timothy at si Luke, yung pong sumulat itong Acts. Sila po ay lumabas upang maghanap ng mapapanalanginan. Ano po? Sabi po ito, isang araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa pintuan sa tabi ng ilog na dooy sinapantahan naming may mapananalanginan. At kami nakaupo at nakipagsalita sa mga babae na nagkatipon. Nung sila po ay lumabas, nakakita po sila ng grupo ng kababaihan na nagtitipon. Ano po? At doon ay pumunta sila
Bagamat ang plano nila ay maghanap ng mga panalanginan, nakakita po sila nitong mga grupo at agad na pinuntahan nila at nag-share po ng gospel o ng ebanghelyo si Apostle Paul. At dito po sa grupo na ito, nandito po itong si Lydia. In verse 14, at isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kamanalan ay nakinig sa amin. Makita po natin, siguro naman yung mga nandun ay nakikinig din. Ano po? Nakikinig si Lydia pero yung mga nandun nakikinig din. Subalit, si Lydia lamang po ang binuksan. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Paul o ni Apostol Pablo. Dito po sa verse na ito, dito po natin makikita yung dalawang klase ng calling, isang internal at external at general call. So nangaral po si Paul at marami po ang nakapakinig niya ng kanyang pangangaral. Subalit iisa lamang ang nakaranas ng tinatawag nating irresistible call or yung effectual call or internal call o yung efficacious call of the Holy Spirit. Sapagkat siya lamang po ang nakaintindi. Yung mga nandoon, hindi po nila maintindihan, hindi po sila pinabuksan ng puso. Ano po? So ito po ay kinakakahalin tulad noong nasa verse 36, verse 26, chapter 36 ng Ezekiel. Ito pong Ezekiel 36:26 ay dito po sinasabi rito na pinalitan ang puso. Tingnan nga po natin sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Ang sabi po dito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Ganito po ang nangyari kay Lydia. At lalagyan ko ang loob nyo ng bagong diwa at aking alisin ang pusong bato. So nagkaroon po ng heart surgery dito, ng operation, pinalitan ng Diyos ang puso ni Lydia, yung kanyang pusong bato pinalitan po ng pusong laman. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ito po. At sa verse 27, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ng aking kahatulan at isasagawa ang mga ito. So ganun po ang nangyari kay Lydia para po maunawaan niya ang mensahe ng Panginoon na ipinararating ni Apostle Paul. Ay pinagkaluban po siya ng isang puso na makakaintindi. So ganyan din po ang mga nangyayari o kung ihahalin tulad po natin sa puso ng isang hindi mananampalataya. Ang hindi po mananampalataya o ganun din naman po tayo dati na ang puso ay pusong bato. Ang puso po ay punong-puno ng kasalanan at pagre-rebelde sa Diyos. Kailanman na hindi po ito pasasangkop sa Diyos at kailanman ay hindi susunod at pasasangkop sa Diyos. Kaya nga po ang sabi sa verse 27 nitong Ezekiel 36 na bibigyan po ng bagong espiritu upang makalakad, makasunod. Bukod dun sa puso, kinakailangan lalagyan din ng espiritu upang makasunod. Ganon din po ang nangyari kay Lazaro. Kung ano nangyari kay Lazaro, ganon din po ang nangyari kay Lydia. Kay Lazaro, physically ang nabuhay sa kanya, at kay Lydia ay spiritually naman po. Yung spiritual niyang kalagayan ang nabuhay. Ganon din ang nangyayari kay Lazaro, pinagkalooban siya ng bagong puso. Kasi ang isang patay, paano po yung mabubuhay kung hindi bibigyan ng isang puso na tumitibok?
at hindi siya sasalinan uli ng Espiritu para makakilos at makasunod. Ano po? Ganon din ang nangyari sa kay Lydia, para po siya ay makasunod sa Panginoon at para maunawaan niya ang ebanghelyo ay pinagkaloob siya ng bagong puso at espiritu. Yung pagsunod, nakita po natin yan dahil ang kanyang sambahayan ay nanampalataya at nabautismuhan. Yung pagsunod na nakita natin dito, siyempre dinala niyo po ang mga ngaral sa kanilang bahay, isinama niya roon at nangaral sila Apostol Pablo at naligtas din ang kanyang sambahayan. So nakita natin na may pagsunod na ginawa si Lydia, ano po. So ito po yung tanong natin kanina, bakit nga ba ang ibang tao ay hindi po naniniwala kapag pinipreach na ang ebanghelyo? So yan po ang kasagutan. Dahil may ginawa ang Diyos doon sa mga nakaunawa, ano po, nagkaroon ng pagpapalit o pagbibigay ng bagong puso. Doon sa mga hindi makaintindi at wala pa po silang makitang kagandahan sa ating Panginoong Jesucristo, wala pa pong ginagawa ang Banal na Espiritu. Ano po? Wala pa pong ginagawa ang Banal na Espiritu sa kanila. Pero hindi po natin ito sinasabi na yung mga hindi nakaintindi o mga nakarinig pero hindi nakaintindi ay hindi po naman natin sinasabi na sila ay wala na pong pag-asa. Ano mo? Katulad ng ating mga mahal sa buhay, napakatagal na natin sineshare ng gospel, pinapanalangin natin, halos walang patid natin yung pinapanalangin, sineshare ng gospel, subalit wala po tayo makitang response ano po sa kanila. Para bang ang tingin natin wala nang pag-asa. Pero ang sabi po ng Panginoon ay magpatuloy lamang po tayo. Magpatuloy lamang po tayong sharean at ipanalangin sila. Katulad po ito ng sinasabi sa Psalms 110 verse 3, "Thy people shall be willing in the day of thy power." Dadating din po ang araw na ilalapit po ng Ama ang anak. O ilalapit po sa anak ng Ama ang ating mga mahal sa buhay. Naniniwala po tayo na ang Diyos ang ang tumatawag. Nakakatiyak po tayo na ang tunay na kaligtasan sapagkat ang tawag po ng Diyos ay hindi nabibigo. Ito po yung ating last point. Ano po? God's calling never fail. Ang tawag po ng Diyos ay hindi po nabibigo. At yung ating pong binasa kanina sa John chapter 6 verse 37, "All that the Father giveth to me shall come to me." So ang tawag po ng Diyos, hindi po ito nabibigo. Dito sa verse na ating pong binasa, sino lamang po ang sinabi dito na pwedeng lumapit sa Panginoon? Yun lamang pong ibinigay, yung lamang pong ibinigay ng Ama sa Anak ang pwedeng lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ang isang tao ay hindi po ibinigay, hindi ibinigay ng Ama, makakalapit po ba siya? So hindi po siya makakalapit dahil ang sabi ko dito, yun lamang ibinigay ng Ama ang pwedeng lumapit sa anak. At yung ibinigay ng Ama, yung irresistible call ay hindi po nila pwedeng matutulan o ma-resist. So ito po yung tinatawag natin irresistible na biyaya, irresistible grace. Na kapag tumawag ang Diyos sa kanyang mga hinirang, hindi nila po ito matututulan. Katulad po ng dumating po ang kaligtasan. Nang tinawag po kayo ng ating Panginoon, ay hindi niyo po ito natutulan. Ano po? So hindi kailanman ginusto o gugustuhin ng isang tao ang paglapit kay Kristo sa sarili niya pong desisyon at kagustuhan. So napag-aralan po natin na kailanman ay hindi magkukusa po ang isang tao na lumapit kay Kristo. Kaya maling-mali po yung mga ginagawa ng mga Armenian pastors at saka mga preachers na pipilitin po nila itong yung mga bisita nila, mga tinatawag nila mga hindi pa mananampalataya,
pipilitin nilang lumapit sa unahan, magtaas ng kamay, at patanggapin sa Panginoon. Ano po? Tatakutin nila tinatakot nila na kapag hindi kayo nagdesisyon ngayong araw, wala nang pag-asa, impyerno na ang pupuntahan ninyo. Ano naman po ang sasabihin o ano naman ang iisipin itong mga tinatakot? Ano po ang kanilang magiging reaksyon? Ano po? Ay di sumunod sa sinasabi po nung pastor, katulad po nangyari sa atin nung una, na sino po dito hindi pinatanggap noong mga Armenians pa, sino hindi pinatanggap. So halos tayo lahat ay pinatanggap. Ano po, meron pang naglilid, tatabihan ka nung kapag tumaas ka ng kamay mo, tatabihan ka nung at babasahan ka ng ganitong gagawin mo, tanggapin mo si Kristo at ikaw ay meron ka ng buhay na walang hanggan. Ito ang iyong araw ng kaligtasan. So ganyan po, ano po. At, pero makita po natin nung tayo nabuksan na sa katotohanan, maling-mali po. Maling-mali ito mga pinagkagawang ganito. Sapagkat wala namang ginawang pagbabago. Wala namang ginawa ang banal na espiritu sa puso ng tao yan. Paano siyang nakapag-desisyon sa kanyang sarili? Di nagdesisyon na ibang tao para sa kanyang sarili. Ano? Hindi siya nakapag-desisyon sa kanyang sarili sapagkat ang sabi po rito na sa verse 37 ng chapter 6 nandiyan na all that the Father gave it to me shall come to me. Yun lamang pong ibinigay ng Ama ang makalalapit sa anak. At kailanman itong mga hindi binigay, ito yung mga tinuturuan. Hindi naman po talaga sila binigay. Dahil kung sila ay binigay, katulad ni Lydia, papalitan po ng Diyos ang kanilang puso upang hindi na sila kailangan pilitin pa. Kusa na sila ay lalapit sa Panginoon, hihingi ng tawad at hindi na kailangan ipaalam kung kani-kanino man. Ito po ay personal na relasyon sa Diyos at yung makasalanan at ang Panginoon lamang ang mag-uusap tungkol dyan. Hindi po pwedeng mamagitan ng tao. So tulad ng isang usa, makita po natin sa Psalms chapter mga awit, Psalms 42 verse 1. Tulad niya'y isang usa na humihingal at nananabik para sa tubig na umaagos, gayon ang pagkauhaw ko para sa inyo, O Diyos. Ganito po ang nararamdaman ng isang tao na binago na ako, pinalitan ng puso at binigyan ng bagong spirito. Siya po ay tunay na nananabik, na pagkatapos siyang ilipat mula sa kamatayan patungo sa buhay, ay wala na po siyang nakikita kung hindi ang kagandahan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pat ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin ang Panginoon. Kinauuhawan po niya ang salita ng Diyos. Na parang katulad ng isang usa na kapag ito ay pumunta sa batis, sobrang uhaw niya, kinasasabikan niya yung tubig na umaagos doon. Ganyan po ikinumpara ang isang tao na nalipat mula kamatayan papunta sa buhay. O siya po'y naligtas. Ito pong doctrine of irresistible grace o yung efficacious calling of the Holy Spirit, ito po ay hindi pilitang kaligtasan. Hindi ito sa pilitan. Kung hindi, ito po ay tungkol sa makapangyarihang biyaya ng Diyos na bumuhay sa isang taong patay. Nagbukas ng ating mata na dating bulag sa katotohanan kay Kristo, ngayon ay nakakita na. At ngayon ang puso po ay umiibig sa mga kautusan ng ating Panginoon. At hindi na po siya kinakailangan pang pilitin para sumunod. Tingnan po natin ang Isaiah chapter 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. Ang sabi po doon,
Ang tulad po natin ay mga tupa na naligaw at tayo tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Subalit, nang tumawag ang Panginoon ng isang makapangyarihang panawagan, isang effectual call at irresistible calling, hindi po natin ito kayang tanggihan o baliwalain ang panawagan ng Panginoon. Katulad po ng isang tupa na naligaw, kapag tinawagan na po siya ng kanyang amo, ay alam niya, kilala niya yung tinig ng kanyang amo, kaya magmamadali po siya kahit saan lugar siya nandoon. Kapag narinig niya yung tinig, agad niyang pupuntahan po ito. Dahil kilala niya kung sino yung kanyang amo at maliwanag na sinasabi po ito sa John chapter 10 verse 27 na dinirinig ng mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. So ito pong mga tao na sa simula pa or before the foundation of the world, sila po yung mga itinangi na ng Diyos. Itinangi na sa puso ng Diyos, mga itinalaga ng Ama na kanyang tinawag naman at pinawalang sala, at inaring ganap. At niluwalhati din naman niya. Ito po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 30. So kaya nga po ang kaligtasan ng mga tunay na hinirang, ito po ay pagtawag ng Diyos na may kasiguraduhan ng eternal life, ng walang hanggang buhay. At hindi po ito kailanman mawawala, sapagkat ang pangako po ng Diyos sa John chapter 10 verse 28 and 29, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman ay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking mga kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng aking Ama. Napakaganda o napakasarap na intindihin ang pangako ng Panginoon po sa atin. So ito pong katuruan patungkol po sa irresistible grace o hindi matututulang biyaya, nakita po natin, the sinner cannot come to Christ. Hindi po kailanman makakalapit ang makasalanan sa ating Panginoon sa Kristo unless na siya po ay ilapit ng Ama. Pangalawa, God's open the heart. Binibigyan ng bagong puso ang isang makasalanan upang maintindihan ang mensahe o maintindihan niya ang patungkol po sa mga spiritual na bagay. At pangatlo, God's call never fail. Ito po yung kanyang panawagan sa kanyang mga tunay na hinirang, sa kanyang mga tunay na inibig, na hindi po mabibigo yung kanyang panawagan. Sa atin pong mga kinahabagan at pinagkalooban na po ng biyaya, kung ikaw man ay nakalapit sa ating Panginoong Jesucristo o nagawa mong lumapit sa Kanya, hindi po yan dahil sa ikaw ay mas mabuti kaysa iba. O ikaw ay mas marunong. Dahil nakalapit ka, dahil tinawag ka ng Ama, binuksan niya ang iyong puso at inilapit ka sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ano naman po ang ating isusukli sa ating Panginoon sa kanyang ginawa po sa atin? Actually, wala po tayong may susukli po. Dahil lahat ng ating gagawin, ito po ay isang maliit na bagay lamang sa Kanya. Subalit, meron po tayong tungkulin, mga kapatid, na sa abot ng ating makakaya
ay gampanan po natin yung pagkatawag po sa atin. Papalay nawa ng Diyos ang mensahe sa ating mga puso. Tayo po ay tumayong lahat. Aming Diyos ng banal at katastasan sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Salamat o Diyos sa katotohanan ng iyong biyaya, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, namin pasasalamat sapagkat kami po ay pinagkalooban nyo ng isang bagong puso na noong una ay wala po kami. Na hindi po namin naintindihan lahat ng ganitong mga bagay patungkol po sa espiritual. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat inilapit niyo po kami sa inyong anak, ang Panginoong Kristo, upang sa ganon, Panginoon, kami mapabilang sa kawan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay iyong biniyayaan, Panginoon Diyos. Kaya nga naman, Panginoon, sana ay maibalik namin o gawin namin ang aming mga tungkulin bilang mga tinawag, Panginoon Diyos. Nang pagkatawag sa amin ay hindi po mabaliwala. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na makapagpatuloy sa kabila po ng lahat ng kahirapan, lahat ng pagsubok namin dinadanas. Pagkaluban niyo nga po kami, Panginoon, ng malaking pananampalataya na makapagpatuloy, Panginoon. At hanggang ikaw po ay dumating, na makita niyo po kami na naglilingkod ng tapat, Panginoon. Parating niyo po nawa kaming patatawarin, O Diyos, at palalahanan sa tuwing kami po ay makakagawa ng mga bagay na hindi po kaayaya sa inyong paningin. O Diyos, ang bawat isa po nawa ay inyong pagkalooban, ng inyong biyaya, sumagang ito, Panginoon. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang gawain mamayang hapon, Panginoon, ang inyong banal na hapunan, kung saan kami po ay makikisalo, Panginoon. Naway maging karapat-dapat po ang bawat isa. Sa iksikin namin ang aming mga puso, na kami maging karapat-dapat, O Diyos, na tumanggap ng mga pagpapalat, hindi po sumpa, Panginoon Diyos, mula sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, maghapong ito, makapagan niyo po kami, kalugdan niyo po kami na makapatuloy hanggang mamayang hapon na makarating sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. At sa pagalis po namin sa oras na ito, mamaya, ingatan niyo po kami, makarating po nawa kami ng maayos sa aming kanya-kanyang tirahan at makabalik po mamayang hapon sa aming panganumbahan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming pastor sa kanyang pinaroonan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ingatan niyo nga po ang aming pastor sa kanyang pag-uwi. Iwas niyo siya sa mga aksidente at kapahamakan, Panginoon. Parating nawa siya sa oras mamaya at isagawa ang banal na hapunan. Lahat po ng ito'y aming pinagpapasalamat sa inyo. Salamat sa inyong biyaya ngayong umaga. Kami po'y nakarating at nagkatipon at nagampanan po namin, O Diyos, ang aming tungkulin na magkaroon po ng panganambahan ngayong umaga. Ito po ang aming pasasalamat, O Diyos, at kahilingan at panalangin sa mga kapangyarihan pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Tapos na po tayo. Mamayang hapon po ulit.